chapter 10. Judges chapter 10. Dire kita no sa verse 6. Actually nasugudan ta namin no nabigat ang Judges chapter 10 verses 6 hasta sa chapter 12 verse number 7. Natun-an nato nabigat ang continuing evil sa Israel. If you notice, no, kung maduduman ninyo, sa chapter 2 pa lang sa book of Judges, dirakin plastar na sang writer nga ang ila kabuhi, no, the more kita naga-progress, the more kita naga-go forward sa story, ang situation sa Israel, no, naga-worse kag naga-worse kag naga-worse. Ang ila nga mga ginapangbuhat, nagagrabe kag nagagrabe, no? Kay kung lantaw naton sa Deuteronomy, ang ginhambal sang Dios sa kay Moses, no, nga dapat sila mag-ubra sang mga maayo, no, matarong nga klase sang mga binuhatan, agud sila, no, so that they will live longer and they will live abundantly sa promised land, no? Makita na sa chapter 7 sa Deuteronomy. Paliw ko anay kadto no dito. Turn your Bibles in Deuteronomy chapter 7. And this chapter, no, siya daw ikaklaro before they enter sa promised land, ang Ginoo naghatag na sa ila sang mga warnings. Look at verse number 1. So good. Chapter 7 verse 1. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it and clears away many nations before you. So, dili ginahambal ni Moses that it is God who will clear away these nations before them. But they need to obey the very commands of God. Pero nakita na sa book of Judges, sa chapter 1, that the tribes, all the tribes failed na mag-drive out sa nation. Kung may na-drive out, magit sila, may nabilin pa, hindi totally. So, amo nang gusto sa Diyos. No? Pero it is God who will clear these nations away sa ila. Ano sila? Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, Hivites, Jebusites. These seven nations nga nagapalibot sa ila, no, more numerous and mightier sa ila. Kag verse number 2, and when the Lord your God gives them over to you, amo ginipirmi ang phrase, no, nga naga-signify sa ila victory. When God gives them their enemy. Nga ihatag sa Diyos, di mo pa rin nakidawat na sa Diyos sila, okay, ihatag ko sila sa inyo, atakiya sila. That is actually a sign of their victory. Pero once hindi maghambalan Diyos ng atakihan nyo, kag mag-atake sila, laban-laban, maperde kita ng Israel. Remember sa story sa AI? No? Wala sila sa Diyos siya, nakasala sila, wala sila nagpati sa command sa Diyos, naperde sila. Kag sila lang niya ang decide, okay, padala ka lang jutay lang because ang AI, gamay ka na. Kajutay tuod, pero damo pang ipatay ngayon sila. No? Sila nga damo, damo kay sa AI, damo pang napatay sila. Kagambal diri verse number 3. Next, no? When the Lord gives them over to you and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. And then you shall make no covenant with them and show no mercy to them. Natawag ng liwayas ng Diyos. You don't make covenants with them, pero anong natabo? Si Joshua nag-make covenant with the Gibeonites. Sala na ito ni Joshua, kay wala siya nangamuyo, nangayo sa kaalam sa Diyos about sa sinang decision. Nahintuan sila actually sa mga Gibeonites. Kapag ginapasay sila sa book of Joshua, that Israel failed, no, nga mag-ask sa Diyos. So, nahintuan sila sa Gibeonites, kag naka-make sila sa covenant. Kag wala na itong bawi ni Joshua. No? Ang munang basa ng Diyos, siya doon klaro, you shall not make no covenant with them, and you show no mercy to them. Wala luoy. Nga maluoy ka kay sila ng mga rebelde. No?
Mga kontra ini sang Dios, ti mapapatido kaluoy man sang sini nga mga tao, mas maluluyon pa kita sa Dios. Ang gusto sang Dios is for them to obey God. Regardless na yan. No, kaya ang iban gani nga mga nations naga-offer sa ilang mga kabataan sa false gods. Naga-obey sila gani. How much more ang Israel nga may tutuod nga Dios? No, one and living, the only true God. Hamba sa Diyos, you shall not intermarry with them. Tinakit-anda na, even sa book of Joshua pa na, may intermarriage. Sa book of Judges, may intermarriage. So, nagapadayo ng ilang storya, gasigi ka din na gasigi ang pagpakasala. Crystal clear niya makuturan ang command sa Diyos. Pero siya dugid kabatulan sa aton. Nga kung ano to ang klaro, ginakaburon pa na andya. Kapag pretend kita nga daw buron. Pero actually, kaklaro sila. No? Hindi lang niya mo nga instance na ginabalan sila sa Diyos, you shall not intermarry. Hindi lang niya sa book of Deuteronomy. Kaya kung mag-isol ka, grabe na nangambal sa Diyos sa ila. No? You shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons, or taking their daughters for your sons. No? Ano ang gusto sa Diyos? Ang hindi gali gusto sa Diyos na matabo. Amo na natabo sa Solomon. Sa wala siya nagpati, nga hindi ka galing mag-take sa mga foreign women. Why? Because they will turn your hearts away from me. From following the Lord. Nga may mixture sa ginatuuhan mo, gatuo kaya sa living God, di mga sawa ka, sa ibang nga nga may pagtuluhan, other sa imo. Ang basa ng Diyos, they will turn away your hearts from following me. Di natabugin in 1 Kings chapter 11, si King Solomon nagpatindog sa mga high places, ginpatindugan niya altar ang iya ng mga asawa. Diyos ni Diyos ang mga asawa niya. No? Kasi ang Diyos wala kita nagsala. Pero kita nakita na sa Diyos ang end. Mangita kung aging, hindi na magkadto, pero actually, bisan din ka mag-aging adalan, basta ka talikod sa Diyos, dira ka Japon makadto. No? Kabalo na yung Diyos pagkuturan sa atong tendency, kabalo na ang Diyos sa makabuko dyan if we disobey Him. Remember, sa Garden of Eden. No? Wala ko dyan ang Diyos na sila. Ang tao lang yan. Verse 4, natawa, for they would turn away your sons. Not just you, but your sons from following me to serve other gods. No? They will turn your sons from me, from following other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and He would destroy you quickly. So, diin sa rin-destroy sa Diyos, dira mismo sa Kanaan. Kung mag-disobey sila sa Diyos, God will destroy them quickly. Verse 5, but thus shall you deal with them, and you shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and chop down their asherim, and burn their carved image with fire. Wala intermarry, wala sang worship sa iba niya Diyos. Pero anong giniobra sa Israel sa book of Judges? Okay. Kung ano itong dili sa Diyos ila, gin-prohibit, ano itong ila giniobra. No? Now, kadto kita sa Judges chapter 10. Verse number 6, the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. So, this is the continuing evil of Israel. Wala nagauntak, kundi grabe. Before Jew, tayo lang mga Diyos nga nagsimba, subong kaya nakabito. Lantahan niyo ba? The gods of Syria, Sidon, Moab, Ammonites, Philistines. Nara pa daw, kay Baal, kay Ashtaroth. 7 nations. Nga mo itong pindilihan sa Diyos, hindi ka mo mag-intermarry sila. Kaya nga, you will follow their gods. You will serve and worship their gods. Kagahali ginahambal sa Biblia,
chapter 10 sang Judges, verse number 6. They serve the Baals, the Ashtaroth, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of Ammonites, the gods of Philistines. 7 nations ni, no, mga Diyos nila, ginpang simba nila. Tiway takabalo kung pilagid. No, exactly ang mga Diyos na ilagyan simba. Tinatawa, dugangan mo pa, kaya hindi ka gani makasimba sa isa ka Diyos. Haluson gani na makasimba kasi iyan. Idugang mo pa ang mga Diyos sa ibang nasyon. That's why ang polytheism, it doesn't make sense. Kaya nga, hindi ka totally devote. No? Hindi ka wholeheartedly devote sa sinang isa ka Diyos nga. Kaya tunga, pirmihan imong atensyon. Sa amo ni nga Diyos, amo ni nga Diyos, amo ni nga Diyos, wala sang full nga attention, full nga service, no? Wholehearted, wala. Kag diri mga kuturan, nagapadayo ng ila nga kasalanan. And they forsook the Lord and did not serve God. Ano natabo? Again, the cycle, no? Nag-repeat. Verse 7, so the anger of the Lord was kindled against Israel. And He sold them. Amo ng language, perme, sa judgment sa Diyos nila. God sold them sa ilang kontra. Actually, when, no, kung dumdumon mo nga ito ng mga lessons sa book of Joshua, kag sa Judges, napirdi mga kauturan ang Israel, listen very carefully, napirdi sila sa ilang mga kontra, not because kaya ilang mga kontra, grabe ka mga isog, o grabe ka mga kusog, o grabe ka mga damot. Napirdi sila because they did not trust in the very words of God. Sa pinakasimple ng istorya, nag-disobey sila sa Diyos. Kay bisan ano kadako sa ilang kontra, ano kabakod, mapirdi ka if they will trust, if they will obey sa Diyos. Pero bisan ano kagamay sa ilang kontra, kung mag-disobey sila, pirdigin sila yan. Remember, ang basa Diyos kay Joshua, no one will be able to stand against you. Let this book, no, ang book of the law, shall not depart out of your mouth. Grabe yung konteksto ni mga kuturan. They will conquer these nations, conquering sang land, pero sa Diyos, you must obey my words. Tabla. Ang issue, hindi kung ano lang yung mga ginapangbuhat o anong mga bulato naman, anong mga task naman nga ginatubang nila. Ang issue is whether they will obey God or disobey. Bisan ano pa na klase nga sitwasyon nga ara kita, balikan mo sa Garden of Eden, it's again disobedience versus obedience. Ibutang mo na sa aton nga panagon subong amo man sa gihapon. Whether you obey God or you disobey God. Kaglan tawa mga kuturan, ang grabe nga ginhambal sa Diyos from the book of Genesis. Huwag pataganin ka labot sa Revelation, ha? Pero grabe nga mga lessons para kita makaintindi nga kung ano ang matabo sa aton when we disobey God. Pero ang tawag na constantly, consistently, continuously naga-disobey sa Diyos. Hindi kayo wala sila kabalo. Yes, may aramagit siguro iban ignorant git. Pero hindi na mangin excuse ilan. Because your conscience would bear witness that there is someone who is higher in authority, who is worthy of all worship, service naton. Bisan pa ang mamakawala kayo kilala sa Diyos. Kailan na ako ng religion? Read the book of Romans chapter 1. Wala sang excuse, wala sang exempted. Bisan ato ka pa sa putok-putokan sang bukid. You will never be excused kang makambal ng Diyos sa judgment day. Sige, ipaigatan lang ka kay total wala ka man gid kabati. No. How much more nga judgment na wala sa aton? Na kada domingo makabati kita and yet we live a life that is disobedient to Diyos.
Magamba ko yung disobedient sa Diyos, hindi sa imo standard, ha? Yes. Kaya kung i-judge mo yung mga kulino, baka obedient ko yan. Kundi standard yan sa Diyos, mga kultura. Nga kung iakon takson, ate wala i-error. Amo nang nagapangayo kita, bugay sa Diyos. Buligi ko ginuong ng makatuman. And look at Israel. And we are no different sa ila mismo. Sila grabe nga pagsimba sa inyong mga Diyos na. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and He sold them into the hand of the Philistines and into the hand of the Ammonites. And they crushed and oppressed the people of Israel that year. And for 18 years, grabe ng oppression kag pag-antos nila. Duwa lang yung makuturan kung nga nag-antos kita, kag nga nakabuhay ka naman. Duwa lang kita yan. It's either testing sa atong pagtuo or konsepensya sa atong sila. Wala diya tunga-tunga nga makakaw. Siguro natabo lang hindi yan. No. It's either naga-disobey ikaw or ginatest ang sang Diyos ang inyong pagtuo. Nga magtubo ka, pero balanon na balapan basta disobedient ka, kahit the more nagagamong kabuhi mo, the more ka na nag-disobedient. The more ka nagapalayo sa Diyos. Dra mo balaan na, okay, posible gid nga nag-disobedient siya. Kaya ang Christian na nakahangok doon, gusto kayo mag-alagad sa imo, gusto ka magsimba sa imo, kag grabe nga pag-antos, wala siya kapalayo pag sa Diyos. Kaya hindi niya attitude sa Christian. Sino ang nagapalayo? Kung may mga trials at may mga kabulayan, atong mga tao nga nakabati, nga ginpaanggit sila sa thorny grounds. Amo na ang manifesto. They are like the seeds who fell sa thorny ground. Because of the cares of this world and because of trials and persecutions, they believed for a while. Kapag tapos, nagpiya sa Diyos. Amo na ng pinakalayo nila ng katuan. They will never endure until the end. Kaya magapadayon, bisan grabe pa nga problema, ang magapadayon kag magapadayon ng idya, ang mga tutuod ng mga tumulo. Nga ang magapadayon, it is because of the grace of God. Amo na nga ito na sa buko Peter. You stand firm because of the grace of God. Ma-undergo mo na yung tanan ng mga kabudlayan, 1 and 2 Peter, before kita magsulod dito sa himaya sa Diyos, pag-aagyan mong grabe ng mga pagantos. Kaya mo na naman, Kristo, in this world, you will have tribulations. Wala kayo bitawag sa Diyos para mapatawad dito sa kalibutan niya. That's why mo na naman ni Pablo, no? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, no? Grabe na nga spiritual battle, mga maturan. Ang pagbugtaw pa lang sa Aba, Domingo, spiritual battle na yan. No? Dira pa lang spiritual battle na. Pero ang masubo, realidad na nga, even ako, gakaten ko sila. Tungod sa kadamuon sa mga ginogramo, namin pagitulog. Pero isa ginapili ta pa nga mag-disobey sa Diyos kaysa sa mag-obey. Tayo maka-temprano, magtagaling sa obrang ta. Gasara-sara, 10 minutes before the time, araw mo. Sorry, boss. Pero kung sa Diyos siya, okay na nakadaan. Di ba? Basic na naman kachindi ng Diyos, ano? Si boss din na nagkachindi, may nasa pa na ako na. Oo, sildo. Kachindi maging ng Diyos, pero hindi lang pagsigisigihan. No? Kachindi ko dyan, Diyos makuturan, there is no question sa attitude, sa character sa Diyos. Because He is consistent. Kita mo, sa Lamentations, it is because of God's mercy, kindness, that we are not consumed. Kaluoy na niya sa Diyos, nga ginawa pa kuya, nga gatindog pa kuya, nga makapadayon kita. Hindi ka na mag-alagad siya na ng Diyos. Grabe ka mabinugahan yun. Ang Israel ang tawag na, ang Ginoo, once magtuman sila, pirbitan na kontra. Pero i-prefer pa nila ang mga Diyos-Diyos na wala din siya kabuhi. Nga hindi man galing makasarang bisan maglakad. That's the irony. And God sold them sa ilang kontra.
Te, pagka-problema naman nila, sino ang ila palapitan? Ang Diyos ang lapon. The cycle repeats again. Pakasala, balbalon sila sa Diyos, mga ngoyo sila. And God will give them a deliverer, judge. Verse 10, and the people of Israel cried out to the Lord, we have sinned against you, because we have forsaken our God and have served the Baal. O, saan nung nagabot sa inyong mono naman? Nantohan? Saan unin nila na-realize? That we have forsaken our God and we have served the Baal. Saan nanunduman ng Diyos? Sang grabe ng pag-antos nyo. Pero sang ara ka mo sa kayuhan, namin mag-serve the Baal. Pero kabalo sila that they are forsaking God by serving other gods. Hindi na sila yung nadumungin ng sinti, makuturan niya. From the very beginning pa lang, kabalo ni sila. Kagpila na ka mga experiences nila sa mga previous na judge. Pero amo na yan tagipsoon. Such is the heart of man. No? Grabe na yan kadisipon sa atong tagipsoon. Intuon ka na yan. They cried, we have sinned against you because we have forsaken our God and have served the Baals. Amo ka na pero may gusto sa Diyos mo, ibutang na ka sa sitwasyon nga wala, hindi ka na nakabutwa. Kag matangla ka na gila niya, Lord, ikaw bigla tuod. Hindi na tayo magulag na mo nang ibutang kita sa Diyos. 11. And the Lord said to the people of Israel. Now, sa chapter 6, different thing before ang Diyos nagbulit sila, nagpadala ang Diyos, prophet. Sumuya ang Diyos mismo, naghambal sila. Lahat ba ang progression sa story? The more sila nagpadayon, the more sila nagpakasala maging. Luwason sila sa Diyos, pagtapos patay sa Diyos, mabalik sila sa lahat, pero sobra pa sa mga kasalanan na kinubran nila previously. Pero nandang ang pag-deal sa Diyos sila, before wala naghambal ang Diyos, na-confront sila directly, God sent a prophet. Now, ang story nag-progress. Sinong naghambal sila directly? It is God. The Lord said to the people of Israel, did I not save you from the Egyptians? Natawa, from the Egyptians, the Amorites, Ammonites, Philistines, Sidonians, Amalekites, and Maonites, 7 nations. Ano kapalibot sa iyo? Ginuwas na kamo sila ka. Did I not save you from all of them? Ang simple nga sabat, God saved them. Kasimple sila ng equation ng turan. Pero over and over again, makitaan mo kung ano ka-rebellious ang tagipusoon sang tao. Nga klaro pa sa tubig. Giluwas sila sa Diyos. Pero nga, God rescued them from these nations. Ang irony is this. They are worshiping the gods of that nation. Supposed to be ang i-worship nila ang Diyos nga nagluwas sila from those nations. That's irony. That's actually a sin. Sila. Verse 13, yet you have forsaken me and served other gods. Therefore, I will save you no more. Go and cry out. Grabe nga. Pagpachindi sila. Panawag ka mo sa inyong mga Diyos, mga simbahan. Ilang taon-taon, luwason niya ka mo. Go and cry out to the gods whom you have chosen. Let them save you in the time of your distress. And the people of Israel said to the Lord, we have sinned. Do to us whatever seems good to you. Only please deliver us this day. Verse 16. So they put away the foreign gods from among them and served the Lord, and He became impatient over the misery of Israel. Grabe nga pag-ikugma sa Diyos. Bisan ang ito nila tinubra, and yet God chose to save them. God became impatient over their misery. Hindi niya mabatasan Diyos makuturan niya. Remember sa book of Exodus, grabing abunto, anto sa niya katawa, ang Diyos niya makabatas. He chose Moses kag-send niya para luwason sila from their misery, from the oppression. Ang Diyos na ginalagad nila, kag ginaalagad naton, is a good God. Wala kaya ginbutang sa Diyos sa kabudlayan kag paantuson. You yourself
Ako mismo ang nagbutang sa akong sitwasyon dira sa sinang budlay na sitwasyon. And I must not dare to question God. Lord, nga gaamo ko naman. Because that is my sin. That is your sin. Ikaw na ako ang nagbutang sa aton kung wala mong dira. Ang Diyos na ginalagad nila, kaga aton Diyos na ginalagad, is a good God. Hindi siya heartless. Nga doon, bahala ka muna. Hindi ang mga Diyos yan. Kung ako ang Diyos, ang muna bahala ka muna. Ay, tinuntok. Into nyo ko ba? Nabigan, kinuwas, bihibi pa ka mo. Subong pagluwas, balik ka mo dyan. Ay, tinuntok na na yan. Kamuda. Ulat ka magkapatay ka mga bata naman sa buron ko. Pero ang Diyos hindi para sa aton. No? Gusto sa Diyos nga mangin parehos kita sa iya. And then verse 17 and 18. Now, ini nag-end ang chapter 10. Intindihan niyo ba? Verse 17. Then the Ammonites were called to arms, and they encamped in Gilead. And the people of Israel came together, and they encamped at Mizpah. And the people, the leaders of Gilead, said to one another, "Who is the man who will begin to fight against the Ammonites? He shall be head over all the inhabitants of Gilead." Now, a question kung sino magaling sila. Notice kung paano ang Diyos mag-raise up ang judge. It is God the one who chose the judge, not the people. Pero dili ay sila, sino karon? Ang akong pilion nga mga leader. Meaning, yes, ultimately, ang Diyos. Pero dili ako sa story, ang tao nagpili sa kay Jephthah nga mga leader niya. Kaya hindi na yan nalagpatan nga butang sa writer na or nga akin ang bala nila, who is the man who will begin to fight against the Ammonites? Sino sila namangkot? They said to one another, nagamba sila, Lord, sino man ang imong piliyon? Pero lang tawag kung paano kung tawag sa Diyos ni Othniel. Ang tawag? Chapter 3, verse number 9. But when chapter 3, Judges 3:9. But when the people of Israel cried out to the Lord, the Lord raised up a deliverer for the people of God, Israel, who saved them. Sino na? Othniel, the son of Kenaz. Paano gitawag sa Diyos? Si Ihon, amo man sa gyapon. It is God na nagtawag sa kay Ihon. Next na ang story. Sa kay Deborah kag Barak, amo man. Sa kay Gideon, amo man. It was God who called these judges. Pero kay Jephthah, ang tao man. Nagpili ang tao sa iya. Pero ultimately, ang Diyos iya siyempre. Pero sila kay Saul, sa King Saul, 1 Samuel chapter 8. Actually, dra mo nang batian naman ang ini nga pamangkot mo. Who is the man? Or sa ila kanya, give us a king. Anong rason nila? Para may magatakig-away ukod sa aton lugar. Ang mga nila gusto, who is the man who will begin to fight against the Ammonites? Ang mga nila pangamuyo, o pangayon nila kay Samuel man, give us a king para may mag-aupod sa amon to fight our enemies. Sino gilang nag-aupod sila? Pag-away sila kung ang Diyos. Remember ni Joshua? God is the one who fights for Israel. Hindi pa na enough, no? Tabla. Kung lang tawag mo lang din ang picture, kaklaro-klaro bigyan. Once ang Diyos mag-lead sila, the open-ended na wala kasabihan. Pero mag-disobey sila by choosing other leaders or mag-disobey sila sa pulong ng Diyos, pero hindi niya permit. Di mga kapal leader, human leader, makabalo ng Diyos na madira maging makadto. Kaysa Exodus pa lang, o sa Deuteronomy, chapter 17, nag-provide ng Diyos ang law sila. Kay mga yuwig ka mo yung sang king, kung mag-abot na kamo sila ng lugar, wala pa to king sa time ni Moses, ha? No? Naghatag ng Diyos ang rule sila, Deuteronomy chapter 17, verses 17 and 18. No? So, dili mga kuturan, chapter 11,
verses 1 to 14, God's intervention through Jephthah. Ang Diyos nagluwas sa iyang katawan from the Ammonites. Bisan pa nga ang tao nag-una-una pili kung sinong magaling sa ila. No? Si Jephthah din pili sa tao, pero ultimately, tugot na sa Diyos. And then, verses 1 to 28, no? Jephthah's rise to leadership. Nang tanong ni klase si Jephthah nga leader. No? May mga maayo, may mga qualities kay Jephthah man. But you will discover as the story progresses, nga pwede makuturan nga tsakto man ang imong mga ginatindugan, pero case agad mixlahan din sa mga foolishness naton. Mga sala nga mga desisyon, mga no? Hindi kita yung perfect makuturan mo. No? May mga tendencies kita yung sa balda. Hindi ganit isa, halos. No? Bisan pastor pa daw, sino pa naman bakang Kristohanon, tao kita yung makuturan. No? Dahil taon ta, no, ang rise to leadership, chapter 1, verse 1 to verse number 28. Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Tila to ang background niya, anak sa prostitute. But he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah. And Gilead's wife also bore him sons. Sa nagdako itong mga bata ni Gilead, no, ang ginimo nila sa kay Jephthah, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Anak kaya sa labas, wala ka siyang inheritance sa amon diyan. So, papalagyo nila, palaya si Jephthah, kay si Jephthah, illegitimate son. And in verse 3, then Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. And worthless fellows collected around Jephthah and went out with him. Worthless fellows, nagtipon siya kung nagsunod-sunod to si Yaman. No? Verse 4, after a time, the Ammonites made war against Israel. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead, so mga utod ni Jephthah, Gileadites mo. No? And when the leaders of Gilead, no, went to bring Jephthah from the land of Tob. Tigin-kuwatan nila si Jephthah sa mutong lugar. Kagambal nila, come and be our leader. Sino decide sila? Ang tao. Wala pa nagambal nila when they prayed. Wala nagambal nila, okay, I will raise up Jephthah. No, sila yan mismo. Pero again, pagbasa mo sa chapter 2, God was with the judge. Ginpili na si Jephthah nga mga leader. Ang Diyos wala siya hapon niya ng palya sa iya nga pag-upod. Kag pagluwas yung katawan. Come and be our leader that we may fight against the Ammonites. Ultimately yan, Diyos yung leader nila kung nagpakig-awa yung sila. But Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and drive me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in distress?" Lantaw ng contrast, ha? They are in distress before din sila nakatok sa Diyos. Pero nga sa pilit ng leader, wala sila nakatok sa Diyos. Ang muna ginambas sa chapter 10 to, di ba? Sa ngaras sila sa distress, the people of Israel cried out to the Lord. We have sinned. O patawaran kami, luwas na kami. And then, nagpili sila sa nilang leader. Ang balang ni Jephthah, "Why have you come to me now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned to you now." That's the very reason nga nagpalapit kami sa imo, because we are indeed in distress. Come, or that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead. Jephthah said to the elders of Gilead, "If you bring me home again to fight against the Ammonites and the Lord gives them over to me, I will be your head." Ako magaling sa inyo, if the Lord gives them over to me. And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord will be witness between us,
And if we do not do as you say, and if we do not do as you say. So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and leader over them. The people made him their head, and he became their leader. Ang tawo, pero ang tawa. Verse 12, Then Jephthah sent messengers to the king of the Ammonites and said, What do you have against me, that you have come to me to fight against my land? Kaya ang issue yung gina-raise ng king of Ammonites, kayang Israel, verse 13, nakuha sang akon ng mga duta. Because Israel, on coming up from Egypt, took away my land, from the Arnon to the Jabbok and to the Jordan. Now, therefore, restore it peaceably. Storya lang yan sa iyang hari. Kaya ito yan ang Persia mismo, no, ang mga Ammonites, sang Israel. Kagang Israel, wala niya nagpangawat lang mo nagpanguha sa mga duta unless ang Diyos magambal, okay, atakihan sila, huwag ilang duta. Naglisensya kung tagalit sa Moab, di sila palabyon. Sa kay Sihon, araging storya ni Jephthah. No? Verse 14, makita ano man the way si Jephthah na magrason? Kabalungan siya, kabalo sa story nila. Jephthah again sent messengers to the king of the Ammonites and said to him, Thus says Jephthah, Israel did not take away the land of Moab or the land of the Ammonites. No? Aral sa Deuteronomy 2:19 and 37, ginambalan sa pag-alis ng Diyos, hindi niyo pagkatakiha ang Moabanay. No? But when they came up from Egypt, Israel went through the wilderness to the Red Sea and came to Kadesh. Israel then sent messengers to the king of Edom, saying, Please let us pass through your land. But the king of Edom would not listen. And they sent also to the king of Moab, but he would not consent. So Israel remained at Kadesh. Wala kami nangagaw. Naglisensya pa kami ganito kung pwede kami makalabay sa inyong duta. Wala kami ginapalabay. Amo na ang ginaplastar ni Jephthah. Wala kami nagkuha sa imuduta. Then they journeyed through the wilderness and went around the land of Edom. Naglibot sila yan. They went around of Edom and the land of Moab and arrived on the east of the side of the land of Moab and camped on the other side of the Arnon. But they did not enter the territory of Moab. Anong ginawa? Akala mo nga nang ngawat kami, unang wa kami sa duta? Wala. For the Arnon was the boundary of Moab. Israel then sent messenger to Sihon, king of the Amorites, king of Heshbon, and Israel said to him, Please let us pass through your land to our country. Lantawa verse 20. But Sihon did not trust Israel to pass through his territory. Ano ginubra ni King Sihon? He gathered all his people together and encamped at Jahaz and fought with Israel. Ginatake ni King Sihon ang Israel na Jephthah. Anong natabo? So Israel and the Lord, the God of Israel, gave Sihon and all his people into the hand of Israel, and they defeated them. So Israel took possession of all the land of the Amorites who inhabited that country. So ang ginaplastan ni Jephthah, it was God who gave us that land. And by the way, 300 years have passed already. Nga subungan ni nagbuang isyaw, kung basa mo na asa sa dalong ng verse 26 gid. 300 years na ang nagligad, nga subungan niya ang issue. Nga nangawat kami duta, wala. And then ano naman ni Jephthah, verse 27, I therefore have not sinned against you, and you do me wrong by making war on me. The Lord the judge decide this day between the people of Israel and the people of Ammon. But the king of the Ammonites did not listen to the words of Jephthah that he sent to him. Now, si Jephthah as the leader, kabalo sila sa history sa Israel, tsakto man siya, even sa pag-deal sa kay Sihon, or sa king of Amorites, I mean, wala ko sa nagpadasod-asok. Pero, ang ginapasta dire, nung makita mo yung ga-acknowledge sa Diyos, kabalo siya nga ang Diyos, amo ang nagapangulo, ang Diyos ang nag-aatag sila sa luta, ang Diyos ang nag-aatag sila sa victory, so on and so forth. Pero paglabot natin sa verse number 29,
No? Asa sa verse number 40, makita mo ang tragic na vow ni Jephthah. Ga-acknowledge sa Diyos tanan ang victory, ang leadership sa Diyos, ang ang Diyos nga ara sa background, tanan nag-obra sila, nga nangin matinalagkon sila. And yet, pwede pa Japon ka-obra sa decision na daw taliwas sa aton ni belief. Yes, that's us. Pero ang isa da ka makitaan mo nga interesting, ang verse 29. When Jephthah made that tragic vow, he was filled with the Spirit of the Lord. Pero nga when he made that tragic vow, lahat ng verse 29, then the Spirit of the Lord was upon Jephthah. And then verse 12, verse 29, the Spirit of the Lord was upon Jephthah. Verse 30, he made a vow. Meaning, pag-ubra niya na sa sinanga vow, Spirit-filled siya yan, napunaan sa blaan ng Espiritu. Pero paano nga magsala pa ilang vow? Amo na pamangkot mga katuran. No? Because kung ang taon mo may picture na sa punta. Anong vow ay dapat na? Verse 30. Jephthah made a vow to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand. Kung iatag mong victory sa akon, ano ba nila? 31. Then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Kung ihatag mo ang victory sa akon, ang bisan sino kung ano man da ang magwa sa pertaan pagpulit ko, I will offer it as a burnt offering. Ihanad ko yan sa inyo. Di ikaw natabla. Kamalo ka, matiyag mo, gagawa lang sa imo balay, idok lang, o manok mo, o karniro mo. Isa gagawa ng bata mo, your only daughter. Pero nga mo na, he made that vow under the control of the Holy Spirit. Pero, kung nandaw mo, that's a foolish vow. Padali-dali niya. Di kung ikaw diyo, when you utter a vow, imo niya man. Kaya sa New Testament, no? Let your yes be yes, let your no be no. Kung maghambal ka sa Diyos, ang bapasan Diyos ganit, mas mahal hindi ka na lang mag-vow mo. Kaya nga, bind ka mo kung anong gimpromesa mo sa Diyos. So, Tisingan ko kung Lord, gamugaan ako. Hindi ko rin makundan lang ako, bigote ko, hindi ko pagdagaan, bata. Naglaba, naglaba. Wala pa ginawa, 2 years after na Lord, wala pa ginawa. Hindi na palaba ang bigote mo. Gusto ko naman tayo, ito kanding na kinak. Kung di ko lang ba, Lord, kung gaan ko bata mo nang pagutol ko. Pag gusto ni Sira, ako utol din. Anong dumaman ako tulo? Nga, sa imo nga pagkaano mo lang, ka dalit ka padalik-dalik, alam niyo mo kung ano-ano lang gagawa sa bibig mo. Pero si Jephthah, grabe, gusto siya. Sang sinin nga victory, ang Lord, kung bisan sino yung magwa na sa akong balay, basta yatag mo ang victory sa akong na, I will offer it as a burnt offering. Kaya ini naging source pa rin sa debate. Nga ginsunog, gini Jephthah, niya nga bata. Kay abomination na, hindi pwede. Sa Israel, it's an abomination kung i-offer mong bata mo as a burnt offering. Hindi nga si Abraham mo. Hindi, inobayan ito, ha? Oh, walang tayo na yun. Oh? Testing of faith to ya. Kaya nga mo itong ginobra na even sa mga neighboring nations. Sa time ni Abraham, gina-offer niya ng ilang bata sa kay Molech.
Di lang taon ta si Abraham, may kumapati sa akon. Ako na ginatutuon niya Diyos. At to gani, wala ka simba sa tutuon niya Diyos, gina-offer na ng bata nila. Pero wala tayo gina-offer sa Isaac yan. Ang gina-offer niya instead sa kay Isaac, ang ram. Kaya wala ang hindi intend ang offering sa tao nga kita ma-provide sa sinang offering. Ang Diyos niya ma-offer sa iya buktong anak. Pero lang taon ta, nga under the control of the Spirit and then offering sa bata ni Jephthah. Under sa influence ng Spirit, ha? Pero sa human point of view, tragic niya na pag-ubra sa vow. No? Pero ano matunan, tani makutunan. So si Jephthah, verse 32, he crossed over to the Ammonites to fight against them, and the Lord gave them into his hand. Ara na, ginhatag siya isang victory sa ila, and he struck them from outward to the neighboring of Minnith, 20 cities, and as far as Abel Keramim. With a great blow, so the Ammonites were subdued before the people of Israel. He was victorious because of God. Nag-intervene yan Diyos. And then look at verse 34. Then Jephthah came to his home at Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and with dances. Grabe nga kanipay sa bata. The only daughter. Nagbuwa sa imo balay, nagsalubong, nagsugata sa imo with singing and dancing. Because you returned home victorious. And Jephthah was so frustrated because he uttered a vow that cannot be taken. Pwede man actually mabawi niya to, pero di makasala ang day. No? And then verse 35. Samtang iya nga bata nag-celebrate, siya yung lalaki. She was his only child. Besides her, he had neither son nor daughter. And as soon as he saw her, he tore his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me. Ang tawa ha? Pamatayin mo nga tinaga niya. Before na grabe nga, ang Diyos, yung nag-ano sa Israel, ang maning Diyos, ang maning Diyos. Ang tawa mo tinaga niya. You have brought me very low. You have become the cause of great trouble to me. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. Pero lang ito ang response ng bata. My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth. Now that the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. So she said to her father, Let this thing be done for me. Leave me alone 2 months, that I may go up and down on the mountains and weep for my virginity, I and my companions. So he said, Go. Then he sent her away for 2 months, and she departed, and she and her companions, and wept for her virginity on the mountains. And at the end of 2 months, she returned to her father, who did with her according to his vow that he had made. She had never known a man, and it became a custom in Israel. Then the daughters of Israel went year by year to lament the daughter of Jephthah the Gileadite 4 days in the year. Now, abangkot, did Jephthah really offer her daughter as a burnt offering? Wala siyempre. Kung basahan mo lang sa text mismo, kapilagin sulit-sulit, wala siya, no, sang, she had never known a man. In that language, it speaks of her virginity. Kapilagin sulit-sulit about ang iyang virginity. Hindi ito siya literal na pag-offer sang burnt offering. Because there are instances na kung mag-utter ka sang vow na mga bakang i-offer mo sa burnt offering, you can make vow like that na ang literal na sacrifices could be offered symbolically. Pwede na yan. No? Nga ang pag-ikindi mo sa mga language mismo nga magbasahan mo, wala yan din sunog bata niya, kundi symbolical. Meaning, wala na or hindi na makapamana ang iya bata.
Lantaw lang ang language, verse 39, at the end of the 2 months, she returned to her father who lived with her according to his vow that he had made. Lantaw ang sugpo, no? She had never known a man. Anong connection dira sa birth offering? She had never known a man. It speaks of her virginity. Kita mo ba na, makadto kami sa bukid to for 2 months? Let me weep and my companion with my virginity. Kapila naging sulit-sulit. So, possibly, in-offer na siya ni Jephthah na hindi siya yung magpamana. Hindi kung hindi ka mamana, wala ka bata. Wala sa mga kaapuhan, mautod na ang line ni Jephthah. But ano na lesson na matunan din? Ang cause sang deliverance, sang salvation, was the price of his daughter's life. Ang presyosang redemption, asang deliverance nga na-experience ni Jephthah, ang kabayaran ng iyang only child. Pero under the influence of the Holy Spirit. Why? Kaya hindi na magapundo sa Jephthah ng storya, it goes dito sa kay Kristo Jesus. Nga ang price sang aton redemption is the death of the Lord Jesus Christ. Nga under sa influence ng Spirit na. Hindi niya magsalaya. Yes, gin-after dito yan. Foolishly, nga bisan ano lang. Pero ang makita ano sa story, may price ang iya kaluwasan niya. Life sang iya na daughter. And it speaks more than may galing sa story ni Jephthah. Sa kamatuoran nga makitanta. Lain niya sa kay Kristo Jesus. Ang Diyos siya wala tayong padali-dali. Okay, tagal na bata. No. He is the only solution. Yes. Ang price ng ating redemption is the death of the Lord Jesus Christ. Kasi mo na makita, hindi si Jephthah kang iya nga firstborn. Nga mo niya story nagwan. Nga daw ang climax na daw grabe. Namin na tani kaya daw sa ito marawan na guys. I-offer niya pang anak. Because that's the price. Ano ang balihaw? If you give me the Ammonites, lantawa, I will do this. Siya mismo nangambala sa Diyos niya. So ano ang presyos ang victory? Ang life sa iya na bata. And that's what happened sa atin mismo mga katulan. Because of the Lord Jesus Christ, no? Nakaangkon kita sa kaluwasan, kaya ang price ng atong kaluwasan, si Kristo Jesus mismo. Yes, humanly speaking, si Jephthah nag-ubrang ng project magignabaw. Foolish ni klase ng bawa yan, pero no, sa piyak makitaan mo Japon ang Diyos nag-govern. No? Kaya nga may picture na sa puntas kay Kristo Jesus na amo ang price ng atong kaluwasan. No? Kaya mo yung kaluwasan niya, may presyo, may bayad din yan at the expense of the life of her daughter. Ito yung child sacrifice na nadaan kong burnt offering, ginadilihan na sa Deuteronomy, chapter 12, no? Taliban pa ng mga passages. Kung lang tawag mo lang mga kuturan, kung ano nga Diyos, no, nag-govern sa tanan, bisan pa sala ang mga move ni Jephthah, gawa ka naman sa about sa Diyos, pero kita ang higapon mga decisions na balda. Mga pag-oops, do ako man eh. Hindi si Jephthah, do ako man eh. Pero ang tawag na, God is always there to the rescue. Kaya ang chapter 12, 1-7, tapos ang tanong lang ganyan. Ang conflict ni Jephthah with Ephraim. Now, kaduwa naman din mention ng Ephraim. So, di na sila una nagtuhaw? Nung naman yun? Hindi sa Book of Judges. Kaya rin, nagwa naman sila sa eksena na Jephthah. No? Doon mga away naman sila kay Jephthah. The men of Ephraim were called to arms and they crossed to Zaphon and said to Jephthah, "Why did you cross over to fight against the Ammonites and did not call us to go with you?" Ang mga ilan, huwag mo kami ginagalaw. Ikaw na ito yung nag-atake-atake ito. Kasi nung sila una nagambal sila.
Remember niyo? Sa kay Gideon. Nga ikaw lang ito nag-atake sa mga Midian to out. Si Gideon niya, tanda kayo mag-pacify. Ang bali Gideon, ano ibig ka ako sa ngakon nga na-accomplish kasi sa inyo nga nakuha nyo na ang duwa ka princess to? Si Zeb kag si Oreb. Tinapacify ang Ephraim. Pero si Jephthah hindi para si Gideon. No? Si Jephthah lain na tawag lang. Why did you cross over to fight against the Ammonites and did not call us to go with you? Natawag ang hambal ni Ephraim sa iyo, we will burn your house over you with fire. Now, natawa, grabe magpasala nila, idolatry. Now, there naman conflict naman with Ephraim. Ano na siya? Internal conflict sa Israel. Sabi dapat, kay isa sila ka nation. Pero ang kanabo, sa sulod mismo guba, why na? No? Internal conflict, din na sugod kay Gideon mismo. Kaya makitaan mo na sa later pag yung mga stories. After sa kay Samson, nagagrabe pa rin ang Israel. Conflict, internal conflict. Ano ang bali Jephthah, verse 2? I and my people had a great dispute with the Ammonites, and when I called you, you did not save me from their hand. Verse 3, and when I saw that you would not save me, I took my life in my hand. Ito ang tinaga niya. Hindi ako makita nga nagamoto sa iyang about. I took my life in my hand and crossed over against the Ammonites. O gagaknali sa Diyos, pero may chimpo siya nga. Okay, ako lang yung mag-decide. But I'm under the influence of the Holy Spirit. And when I saw that you would not save me, I took my life in my hand and crossed over against the Ammonites. And the Lord gave them into my hand. Why then have you come up to me this day to fight against me? Ara. Si Gideon niya lain. Tingnan nung awayon niyo pa ko. Verse 4, then Jephthah gathered all the men of Gilead and fought with Ephraim. Ara, damo. May civil war. May kontras lang yung iba na problema. Sila na nagtinatsanay. And the men of Gilead struck Ephraim because they said, you are fugitives of Ephraim, you Gileadites in the midst of Ephraim and Manasseh. Kaya, no? Mga fugitives kamo ninyo. Wala ba ka nakapasa labas? Si Jephthah man yung mga control. Okay, gamo. Inaway. And then, verse 5, and the Gileadites captured the fords of the Jordan against the Ephraimites. And when any of the fugitives of Ephraim said, let me go over, the men of Gilead said to him, are you an Ephraimite? When he said, no, they said to him, then say Shibboleth. And he said, Sibboleth. Ang muna ito kalandawan, kaya nga, nag-devise sila sang pamagi, paano nila paktan na Ephraimites na masulod sila? Ephraimite ka? Hindi ko Ephraimite ka? Gileadites ka? Okay. Say Shibboleth. Ang mga Ephraimites, hindi makapronounce ang ilaya, Shibboleth. Okay. Ephraimite, patya na. He said, Sibboleth, for he could not pronounce it right. Basta mga Ephraimites. Kung Gileadites ka, amo na yung mo, balaan nyo na mga Gileadites kaya, hindi tayo tutuod ka magulutod. Hindi yung masulod ka eh. Ephraimite ka, hindi. Hindi. Sibboleth, be? Sibboleth. They couldn't patay. Then they seized him and slaughtered him at the fords of the Jordan. Then tawa, tungod lang sa Sibboleth, 42,000 napatay. Of the Ephraimites fell. Jephthah judged Israel 6 years, and Jephthah the Gileadite died and was buried in a city in Gilead. Ano naman? Doon ka landawan na. Pero actually,
Gapakita niya sa nila rebellion. Internal conflict, civil war sila. Sila-silang kapinatsanay. Dawan, kung bisan ikaw man siguro, or sila man siguro, no? Ifrahim, ito kayo muna, hindi ka ka-pronounce SH. No? Pero civil war, hindi pwede. Grabe ang ila na panaog, sa sala. Kaya maglagod, pag isang next na judge, kay Samson. Ano ba, lantalo niya, pero di siya maskulado ko, no? Mga bata, gusto niyo makipayos ka mo kay Samson? Kabamangkot, sino si Samson? No? Anong mga ways ni Samson? Drama kitaan na nag-worsen ang sitwasyon sa Israel. So ano nga mo ni mapatulan ng katama? Nagtama, sa nagsugod pa lang sa Book of Joshua, ano ang kabangdanan? Hindi man sa Joshua, bisan balikan ko sa Eden. Ano kabangdanan na? Disobedient. Meaning, once nag-disobey ka sa Diyos, hindi pwede nga maubra ka lang sa sala nga amo lang sa Japon. Meaning, ang ginaubra mo nga sala, once nag-disobey ka, nag-sigisigi ka, nag-seryoso. You are going down. Nag-aggravate. Una, nung nagasimba na sila sa pilala ng mga Diyos, tuloy, pito ka nasyon ng mga ginasimba ng mga Diyos. Nagkaseryoso na. Subok, pinatsanay na sila. Una to, sa chapter 1, may-unite mo sila kay pang papalagyoon to nila, papasok nila ito tanan, show no mercy. Subok yan, they don't have mercy sa ila ng tukod mismo. Destroyed ang sunod. Destroyed ang sunod. Pero mabalik ka pero sa pinakaugat, disobedience sa pulong sa Diyos. Kung ano-ano na lang yung mga salanan nato, mubra din basta nag-disobey kita sa Diyos. Gumaba ka to, kahapos na lang, kaya nga, nag-disobey mo. Nag-disobey ko. Wala na sa mukhaan. Kung sana pa, wala na sa mga moral na mga nag-igot sa imo. Wala na mga moral boundaries. Kaya nga, way of life na intermarried. Way of life na magsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang muna kakatabo, even sa aton panahon subong. Nga to the point, daw ka-acceptable na lang. Sansala. Lantawa ang language na before. They did what is evil in the sight. Di kay grabe ang papakasala. Ano ng lingwahe, chapter 19 at sa chapter 21 na, they did what was right in their own eyes. Ang tawag na, kaya acceptable na katama. Wala na sa mga moral standards na nga, okay, kung ang muning this is right, this is wrong. Oh, God is love. Pag gusto na lang, muna natin, muna. Kwao na tanan ng mga mag-create sa kawayanan. To the point, wala ka na sa konsensya, hindi ka na muya. Amo na ang pag-groom sa kalibutan sa mga kabataan sa mo. Ngayon, hindi na sila mahuya mismo, bisang kung ano na magluluwa na. Oh, very brave ka, girl. Ang tawag na. Panty na lang ka-bra. Brave pa. That's foolishness. Di, iba naman yung people. Nagasunod ka, nagabakal sa amo na nga image. Tilang tawa, para lang sa likes, para lang sa stars, para lang sa kwarta. Namula na. Puro mga kabastusan. Paglantaw mo sa video, sa Facebook, sa TikTok, puro kabastusan halos. Laka ka lang makakita sa mga mayo. Yeah, dra kita sa amunin nga sitwasyon ng subong. And people did or are doing what is right according sa ilang taste. By ilang kuya, huwag ito kami nilaptan na pala. Gusto ko niya, this is my life.
My body. Oh. Oh, it's my choice. Ginalaw ta kada, kinilabtan ta kada kung magbarong ka. Ginilabtan ta kung magsimba ka. Wala man. Amo na siya ang trend ng katabos mo. That many even Christians are buying that junk. Amo na ang masubo mga kuturan. Ikabay pa ya sa bugay kay kalulisan Diyos. Sa iya nang ibugay mga obedient kita sa iya matulong. Amo nang ginaya kung mga rescue sa ato niya from sin. Di sila nag-disobey sila sa pulong sa Diyos. Kung diin-diin sila pakadtunan ng mga kasalanan. Mabaka lang na grabe ng mga kasalanan nila, pero actually ang ugat sila is obedience. Paglabot mo sa New Testament, kita mo damo mga commands. Kaya pakita na yan, sang kinalain sang mga believers. Ang believers yan, obedient. Because we have God as our Savior, our Lord, our Judge. Ang mga di tumuluo, wala sila isang law ang ginatuhan. They don't have to obey the Word of God. Kaya unang beses, hindi man sila katawan sa Diyos. Sinong may rason na magtuman sa Biblia? Kita. Who profess, kabay pa nga inang profession, genuine, who profess to be the children of God. Amo na natin. Sino lang niya ang dapat magatuman? Ang mga tumuluo. Sagi mo na yan, doso, hindi na sila makatuman, kag hindi na nila pagtuman. Dahil mo kita ang kinalain mga kuturan. Nagapakasala, nagapakasala. Ang Christian niya galain, the more nagadugay, gadutay ng kasalanan. Ginabag-o kita yan sa Diyos. Gina-renew ang image nila. Ang munang language sa Colossians na. Renewing the image. Ang munang kinalain mga kuturan. The more kita, ang story nag-progress no, sa atong buhay, nag-mature. Meaning kadutay. Hindi ka na makasalanan. No? Kung nag-conscious ka na sa kasalanan, before yan, pagusto ka lang yan. You are doing everything according to what's right sa imo, nga paminsaro. Pero kung Christian kaya, according sa matayan sa Diyos, what is right? Ano gid ang sala? Ano gid ang sakto sa Diyos? Amo niya pero hindi nga kung ano lang yung gusto ko, kung ano gusto ko, pagusto ka eh. Kung hindi yung gusto mo, hindi gusto sa Diyos. That's the tendency. No? Nagkabay pa sa bugay kagaloy sa Diyos. No? Mangin matutom kita sa pagtuman sa Diyos. Let's pray. Lord, salamat gid dalayaw mo kasama nga kabuhi, kabay pa nga kaluyan mo pinangkalisa sa amin. Patawaran kami sama ng sala. Salamat sa inyong mga kamatuoran. In Jesus' name. Amen. Pabay na to, Brother Jen, sa pag